Sir, in-appoint yung mga leftists kaso di nila na-confirm sa commission on appointment. Nawala na rin po ng gana si Tatay Digong eh. Kasi nga, nakita niyo naman yung ginawa, di ba? Inambus. Inambus pa rin yung mga pulis pa o mga sundalo ni Tatay Digong. Magaling nga si Sara. Napamahal niya sa madaling panahon ang budget. Hindi ko naintindihan yung napamahagi. Napamahagi. Okay. 64 a day daw. The Junior pinahirapan, nakaubi na foundation, overdose pa more. Alam niyo po, tignan niyo po itsura ni... ako, makikita niyo po sa itsura kung may sakit o wala, di ba? Hindi ako doktor, pero kayo na po bahala. Wala po ko sinasabi, pero parang kakaiba eh, no? Kakaiba po talaga itsura ni PBBM. Is either ano po yan, yan na po yung pressure ng trabaho. Alam niyo naman yung trabaho nila, very pressurado yan, you know? Or, ewan po natin. Kasi si Tatay Digong, nakita ko yung mga speech niya nung bago pa lang siyang presidente. Ang layo po. Iba po talaga eh. Si Tatay Digong din ganun eh. Hindi ko po sinasabi, pero talaga epekto talaga yata ng ano eh. Nang pag naging presidente ka, naging presidente si Erap. Si Gloria lang yata hindi na-apektuhan gano'n. Sir Badong, sobrang laki na pala ng ayuda budget ni BBM 2024, 600 billion. Grabe, wala pa pandemic, lagay na yan. 1.1 trillion na agad. Grabe po. Alam niyo sa totoo lang, eto baka may hindi po nakakaalam sa inyo, yung budget natin ngayon, doble po yan. Budget ngayon sa ayuda. Ayuda lang ang pinag-usapan ha. Doble po yan ng budget ng 2 taon na pandemic. 600 billion. Ngayon, 500 billion. 2024, 500 billion. Yung incoming na 2025, 600 billion ayuda. Wala pong pandemic eh. Yung may pandemic tayo, 300 billion, 305 billion. 2 taon ng ayuda po yun. 2 taon po nang may pandemya tayo, yun po yung ayuda. Kasama pa rin yung pagbili ng mga bakuna. Kaya pwede nyo talagang tanongin eh, saan napupunta yun? Yung ayuda, bakit hindi nyo tanongin yan? Diba? Kaya itong mga congressman natin, no, hindi nyo paniniwalaan itong mga to na tapat sa sinasabi nila na concern lang sila sa pera ng tao. Saan kayo concern? Sa 125 million? Sa 600 billion, hindi kayo concern. 500 billion, hindi kayo concern. Anong ginawa dyan? Sa budget na 1.4, 500 billion, almost 500 billion. Para po sa flood control. Alam nyo kaya umaangal sa flood control? Dahil bumabaha. Nagtataka raw sila, bakit daw si Tatay Digong libo rin naman daw yung proyekto na flood control within 6 years. Bakit? Iba po nun. Noon, kahit papano, hindi bumabaha ng ganyan. Bakit? Talagang nakikita nyo, kung dredging yan o yung pump station, alam nyo, bago bumaha, pinapakita na po sa mga TV yan. No? Nililinis na po ang pumping station dito sa may UP Balara, dito po sa may Pasay, dito po sa... Nakikita po natin eh. Paparating yung bagyo, naghanda na po. Ang mga rescue team, handa na po. Utya ngayon, kanya-kanya rescue eh. Rumaragasa na yung tubig. Ang lakas ng agos. Yung mga tao dumadaan pa rin, no? Wind control naman daw. Sir Bats, ano masasabi mo sa drama nila convicted Castro at ni convicted Estrada ngayon? Hindi ko po alam ang drama ni ni convicted Castro at Estrada ngayon. Tungkol ba yan saan? Kung ang ayuda ay naisipan nila sanang itayo ng paggawaan o pabrika. Correct. Pero yun yung 1 billion may pabrika ka na. Kung 6
billion, 600 na pabrika. Pinalabas nila yan sigo para kanila drama na ang Batang Pogo. Wala na po eh. Wala po makakahigit sa nararamdaman ng tao eh. Kahit pagbalentong-balentong inyo, no? Pagbale-balentong inyo po ng tokis. Sa totoo lang po, yung taas ng presyo ng bilihin, yung mga binaha, yung mga hindi nabibigyan ng ayuda kahit alam nilang bilyon-bilyon ang pinamimigay. Hindi nyo na po ma-win over yan ng mga tokis-tokis lang. Walang malasakit si Marcos, kitang-kita ng buong mundo. Servad siyang 1.4 billion ng budget nila sa flood control. Mas maigi pa siguro binalik na lang nila sa tao. Ang problema, meron pa rin po ba kayong babudgetan nyo pa rin ba yung flood control? Kasi ang higpit talaga nila, yung 10 milyon, kala mo talaga. Eto, tama ba to? May puno bang Banahaw? Puta, hindi nyo ba alam yung punong Banahaw? Diyan nga pinangalan yung Banahaw rice terraces. Hindi po yung bundok Banahaw, diyan po pinangalan niya sa dahon ng Banahaw. Ang arte-arte nyo. 10 milyon lang yun. Nilamon nyo nga, 20 milyon. Kayo lang eto papamigay sa bata. Ipapamigay sa bata. Pinaimbestigahan pa po si Enteng kung saan papunta sa mga interview. Bakit ngayon lang nagmi-meeting, di ba? Natuloy ko ba yun? Yung punto ko nun. Sinabi yun ni Tatay Digong para kay BP Lenny noon. Pero tinamaan po ngayon si BP si Bongbong. 'Di ba? Sa totoo lang, bakit ngayon ka lang magpapa-meeting? Kahapon pa may bagyo. Kahapon pa may baha. Correct. 'Di ba? Pakitang tao lang 'yan. May termino si Tatay Digong, nakalimutan ko lang. Wala na yan, tapos na eh. Kumbaga yung action tapos na eh. Hindi po pwede na ikaw, coach ka ng basketball. Magko-coach ka lang. Alam niyo yung mga coach ng basketball, na may game plan na po yan before pa yung actual na laban. Ang ginagawa sa actual na laban, adjustment lang. No? Kung wala kang game plan, pumunta ka championship, wala kang game plan, talo ka na agad. Kasi may game plan yung kalaban mo. Ganun po yan. Ngayon ka palang magmi-meeting, kahapon pa bumaba para lang masabi na sa bagay, ni-request nga natin kanina, magpakita ka dahil sabi ni Jason sa hindi. Ganyan na nung kay Karina, ganyan pa rin kay Enteng. Sa susunod na bagyo, si Pilimon. Ganyan pa rin. May nakakalimutan po kayo. Parang zero tayo sa pakape. Magpakape naman kayo, porket narito. Libre lang po ako ng pamasahe rito sa Vietnam.